Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasa mahigit 3,700 kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health o DOH sa pagpasok ng 2024 hanggang ngayong araw. 5% mas mataas kumpara sa mahigit 3,000 at 600 kaso na naiulat noong parehong panahon sa nakaraang taon. Ayon sa ulat, kasama sa tali ang pagtaas ng kaso nito bunsod ng mga pagbaha dulot ng Super Typhoon Karina at baha-bagat noong Hulyo. Samantala, patuloy namang pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na iwasang lumusong sa tubig baha at maghugas ng sabon at malinis na tubig kung hindi maiiwasan. Alerto ang kapulisan ngayong bagyong Enteng kaya't mas pinaigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang search and rescue teams. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa nararanasang pag-ulan at malakas na hangin na dulot ng bagyong Enteng ay siniguro ng National Capital Region Police Office o NCRPO na handa ang kapulisan nito para tumugon sa pangangailangan ng publiko. Nakabantay ang mahigit 500 tauhan ng Search, Rescue and Retrieval Teams kung saan ipinakalat din ang mahigit 400 kapulisan sa mga itinalagang key areas. Samantala, mahigit 200 pulis naman ang nagbabantay sa mga infrastruktura na delikado at higit 100 pulis para tiyakin ang seguridad at kaligtasan sa mga daan. Pagbabahagi ni NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., mayroon ding mga pulis ang nakatalaga na magbantay sa mga evacuation center. Nananatili naman ang paalala nito sa publiko na maging alerto sa lagay ng panahon ngayon at patuloy na sumubaybay sa abiso ng mga otoridad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nasamsam ng 80th Infantry Battalion ng Army sa Rodriguez Rizal ang malaking bilang ng mga baril at pampasabog sa tulong ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Ayon sa pinuno ng 202nd Infantry Brigade na si Brigadier General Cirilo Balauro Jr., ang impormasyon mula sa dating rebelde ay humantong sa pagkadiskubre ng mga kagamitang pangdigmaan na pagmamayari ng dating Komiteng Larangan, Guerrilla Narciso sa ilalim ng Sub-Regional Military Area 4A ng Philippine Army. Dagdag pa niya, ang operasyong ito ay dedikasyon ng ATIB na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, gayon din ang pasya ng mga dating taga-suporta ng CTG na pigilan ang karahasan na muling umanib sa kanilang mga komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, libo-libong pamilya sinalantan ng bagyong Enteng. Kaso ng leptospirosis tumaas. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Sinususpetsahang ugnayan ng Pogo at EJK inusisa ng Quadcom. Umento sa produktong petrolyo muling iiral ngayong araw. Meet and greet event ikinasa ni Olympian pole vault EJ Obiena para sa Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, ulat mula sa One Media Network Naga, nagsilikas ang mga residente ng kada barangay sa syudad ng Naga at mga munisipalidad sa Camarines Sur nitong Lunes, matapos tumaas ang tubig sa lakas ng ulan na dulot ng bagyong Enteng. Kanya-kanyang pag-aayos ng gamit at paglikas ang mga residente kasama ang kanilang mga pamilya. Sa weather forecast, nasa 200 to 300 millimeters ang lakas ng ulan sa loob lamang ng 12 oras.
Sa kasalukuyan, may ilan na lamang na mga barangay ang lubog sa baha at hinihintay na lang ito na humupa upang makabalik na ang mga nagsilika sa kani-kanilang mga tahanan at maayos ang naiwang danyos ng bagyo. Sa ngayon, may mga tulong nang ibinigay ang Naga City sa mga residente na lumikas at nagpapatuloy pa sa pagsusuri ang mga barangay officials sa kanilang mga apektadong nasasakupan. Good news Filipino fans dahil makakasana ang isang meet and greet event ang Olympian pole vault pride ng Pinas na si EJ Obiena sa ika-15 ng Setyembre. Ang iba pang detalye at dapat abangan pakinggan sa ulat ni Princess Castro. Bagamat kanselado na ngayong taon ang pole vault event na nakatakda sanang maganap sa ika-20 ng Setyembre, ay nagkasanamang muli si Olympian pole vaulter at world number 3 EJ Obiena ng isang meet and greet event para sa Pinoy fans sa ika-15 ng Setyembre sa Ayala Mall sa Manila Bay Activity Center. Ang anunsyo ay batay sa kanyang social media account kung saan ang naturang event ay isang regalo at pambawi para sa taus-pusong suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Kaugnay nito, ipinost din ni Obiena ang isang QR code kung saan maaaring mag-register ang mga nagnanais dumalo para sa pagkakataong malapitan at makausap ang ngayon tinaguriang internet's newest boyfriend. Bukod dito ay may chance ring manalo ng limited edition mementos ang mga mapipiling participant na nag-register sa event. Samantala, sinabi rin ng Tondo-born athlete na aasahan din sa kaganapan ng exhibition ng pole vaulting, mga fan activity at get-together moments. Dagdag pa rito, magkakaroon din anya ng panel discussion kasama ng mga hindi pa pinangalan ng world-class athletes. Matatandaang kamakailan lang ay nag-anunsyo ang 28-year-old vaulter ng kanyang pagtapos o early off sa nalalabing pole vault season ngayong taon bunsod ng iniindang back injury. Sa kasalukuyan, nagpapahinga ang atleta para sa kanyang recovery at ipinangakong babawi sa susunod na season ng pole vault campaign sa taong 2025. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-iingat ng Philippine Ports Authority o PPA ang publiko sa isang uri ng scam kung saan ginagamit ang peking ID ni PPA General Manager Jason Tiago. Paglilinaw ng PPA, wala umanong paniningil kapalit ng gamit o delivery ang nangyayari sa mga pantalan at hindi otorisado ang anumang transaksyon sa labas ng tanggapan. Pinapayuhan ng publiko na kilatising mabuti ang mga logo at larawan ng ahensya na kumakalat online upang hindi maging biktima ng scam. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, libo-libong pamilya sinalantan ng bagyong Enteng. Kaso ng leptospirosis tumaas. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Sinususpetsyahang ugnayan ng Pogo at EJK inusisa ng Quadcom. Umento sa produktong petrolyo muling iiral ngayong araw. Meet and greet event ikinasa ni Olympian pole vault EJ Obiena para sa Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nananawagan si Senator Sherwin Gatchalian na mas paigtingin pa ang kolaborasyon ng mga law enforcement agencies para sa pagpuksa ng iligal na operasyon ng Pogo. Ito ay matapos ang raid sa iligal na Pogo sa Cebu kung saan 162 dayuhan ang na-rescue ng mga otoridad. Dahil umano raid na ito, mas kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para matigil ng tuluyan ang Pogo. Nagpaalala naman si Senator Risa Ontiveros na posibleng nagre-rebranding lang ang mga Pogo para matuloy ang kanilang operasyon
at makaiwas sa pagkahuli. Kasabay ng pananalasa ng bagyong Enteng, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mas maagang pagkakansela ng klase o trabaho. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay ito ng pananalasa ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pangulo, dapat ay sa gabi pa lamang bago matulog ay i-anunsyo na kung kanselado ba ang klase o trabaho. Ito ay para magkaroon ng sapat na oras ang publiko na makapag-adjust. Nang tanungin naman kung nakipagpulong na ang Pangulo kasama ang Disaster Risk Reduction and Management Team, sinabi ng Pangulo na minabuti niya munang huwag na munang magpatawag ng pagpupulong. Ito ay upang hindi umano maabala ang kanilang pagtatrabaho sa gitna ng krisis na hatid ng bagyong Enteng. Nakakatanggap naman din kasi umano ng mga report ang kanyang opisina mula sa NDRRMC. Tiniyak din ng Pangulo ang publiko na patuloy lamang ang standard operating procedure ng pamahalaan at pagmonitor nito sa epekto ng bagyo. Handa umano ang gobyerno sa magiging resulta ng kalamidad at matutugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalantang mamamayan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Abiso sa mga motorista. Ilang kumpanya ng langis ang muling hihirit ng taas presyong singil sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Asahan ang 50 sentimong aumento sa kada litro ng gasolina habang 30 sentimo naman ang kada litro ng diesel. Samantala 60 sentimo naman ang dagdag singil sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, libo-libong pamilya sinalantan ng bagyong Enteng. Kaso ng leptospirosis tumaas. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Sinususpetsahang ugnayan ng Pogo at EJK inusisa ng Quadcom. Umento sa produktong petrolyo muling iiral ngayong araw. Meet and greet event ikinasa ni Olympian pole vault EJ Obiena para sa Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.